Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa'yo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Ronalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 9 milyong halaga ng iligal na droga na samsam sa high-value individual sa Zamboanga City. Most wanted person ng Central Visayas arestado sa Tuburan, Cebu. At iligal na baril kumpiskado ng magsasaka sa Sultan Kudarat. Narito ang balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tatlong high-value individual ang bumagsak sa kamay ng batas matapos masamsam sa kanila ang tinatayang 1.7 milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation ng Cavite PNP sa Barangay Dato Ismael Dasmariñas City, Cavite. Nakatutok dyan si Patrolwoman Priscel May Urbano. Individual na tinagurian bilang mga high-value individual ang naaresto ng Cavite Police Drug Enforcement Unit at Dasmariñas Component City Police Station sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Barangay Dato Ismael, Dasmariñas City, Cavite nito lamang 17 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Owen, alias Sup at alias Jen, pawang mga residente ng Dasmariñas City. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nakuha mula sa mga sospek ang 2 knot-tied na transparent plastic ice bags at 2 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline na hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 250 gramo na may standard drug price na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos, pati na rin ang mark money na ginamit sa operasyon. Ang tatlong arestado ay nasa kustudiya ng Dasmariñas Component City Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na isinagawang buy-bust operation ng Dasmariñas ay nagpapakita ng matibay na pagtutok at determinasyon ng Cavite Police sa kampanya laban sa iligal na droga, sa patuloy na suporta ng mamamayan at matatag na paninindigan mula sa isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Masbate City. Yan ang tinutukan ni Police Staff Sergeant Irene Hani Abad. Arestado ang isang 40 anyos na lalaki, isang high-value individual, matapos isagawa ang anti-illegal drug operation sa bisa ng search warrant sa Barangay Pating, Masbate City, Masbate. Nito lamang 16 na araw ng Setyembre taong kasalukuyan.
Pinangunahan ng Masbate City Police Station ang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Masbate Maritime Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Nakumpiska ng mga operatiba ang 6 na malaking heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 222 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 1,509,600 piso. Ang suspect na kilala sa alias na Alex ay residente ng Masbate City ay matagal nang minaman-manan ng mga otoridad dahil sa umunoy kaugnayan nito sa bentahan ng iligal na droga. Nasa kustodiya na ngayon ng Masbate City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinuri naman ni Pro 5 Director Police Brigadier General Nestor Sibabagay Jr. ang matagumpay na operasyon at binigyang diin na patuloy ang matatag na paninindigan ng kasurog cops sa laban kontra iligal na droga. Kasalukuyan namang isinasagawa ang follow-up investigation upang matukoy ang mga posibleng kasabwat ng suspect, gayon din ang pinagmulan ng nakumpiskang iligal na droga. Tinitiyak naman ng mga otoridad na magpapatuloy ang malawakang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP at PDEA laban sa iligal na droga sa buong rehiyon. Mula dito sa Bicol Region, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hamid Iyabat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Abad. Napasakamay ng mga otoridad ang nakatalang top 2 most wanted person sa bayan ng Umingan, Pangasinan dahil sa kaso nitong acts of lasciviousness. Ang report mula kay Police Corporal Mark Anthony Pico. Ang tinuturing na top 2 most wanted person sa bayan ng Umingan, Pangasinan matapos ang isinagawang operasyon ng Umingan Police Station noong September 16, 2025 sa pangunguna ni Police Major Jimmy Paningbatan, Officer in Charge. Kinilala ang suspect na si alias Berto, 22 taong gulang, walang asawa, isang helper at residente ng Barangay Abot, Umingan, Pangasinan. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness kaugnay sa Section 5B, Article 3 ng RA 7610 sa ilalim ng Criminal Case Number T-8590. Ang warrant ay inilabas ni Honorable Rusty M. Naya, Presiding Judge ng 1st Judicial Region, Branch 51, Tayug, Pangasinan, noong September 11, 2025 na may nakatakdang piyansa na 200,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, agad na ipinalam sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Dinala si alias Berto sa pinakamalapit na ospital para sa medikal na eksaminasyon bago siya dalhin sa Umingan Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na pinapaalala ng kapulisan na laging makipag-ugnayan upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad. Dahil ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal Pico. Isang negosyante ang arestado ng Nueva Ecija PNP matapos makumpiskahan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jilly Peña. Matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng Nueva Ecija PNP ang isang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 239,000 pesos sa kinasang bypass operation sa Barangay Kaaninaplahan, Talavera, Nueva Ecija nito lamang nakarang araw. Ayon kay Police Colonel Herilda Git L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, pinagsanib na puwersa ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Talavera Municipal Police Station ang nagpatupad ng search warrant laban sa suspect na kinilalang si alias JR, 33 anyos, isang negosyante ng gulay at residente ng naturang barangay.
Nakumpiska mula sa suspect ang ilang live ammunition para sa kalibreng 45 at 9mm na baril, gayon din ang 7 heat-sealed sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 35.16 grams na nagkakahalaga ng 239,088 pesos. Kasalukuyang nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang Nueva Ecija PNP sa pagpapaigting ng kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Isang makabuluhang aktibidad para sa kalikasan ang isinagawa ng Corcuera Municipal Police Station matapos pangunahan ang pagpapakawala ng 79 na pawikan hatchlings sa baybayan ng Corcuera, Romblon. Patrolwoman Christine Lorenzo sa balita. Matagumpay na pinakawalan sa dagat ang 79 na pawikan hatchlings sa baybayin ng Barangay Mangansag, Corcuera, Romblon nito lamang ika-17 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Captain John Anthony P. Pajarillo, OIC ng Corcuera Municipal Police Station, katuwang ang mga kawani ng Philippine Coast Guard at mga opisyal ng barangay, ligtas na nailipat ang mga munting pawikan mula sa pampang patungo sa dagat. Ang aktibidad na ito ay malinaw na pagsasabuhay ng PNP core value na makakalikasan kung saan ipinapakita ang malasakit ng kapulisan at pamayanan sa pangangalaga ng ating likas na yaman at yamang dagat. Habang ang huling pawikan ay tuluyang lumangoy papalayo sa alon, dama ng lahat ng naroon ang saya at pag-asa, isang patunay na ang simpleng pagkilos ay maaaring magbigay ng malaking tsansa sa buhay ng ating kalikasan. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Bilang bahagi ng kanilang mandato na tiyakin ang kahandaan at kaayusan sa hanay ng pulisya, nagsagawa ng masusing inspeksyon ng National Police Commission Regional Office 2 sa mga unit ng kapulisan sa Region 2. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rochelle Ledesma. Nasa third phase na ang isinagawang pag-inspeksyon ng National Police Commission Regional Office 2 sa mga miyembro ng hanay ng pambansang pulisya na nakatalaga sa lambak ng Cagayan. Nagkaroon ng entrance briefing noong ika-15 ng Setyembre nito lamang taon na ginanap sa Police Regional Office 2 Conference Room at ito ay pinangunahan ni Director Ramon M. Rañeses, Master in National Security Administration, CSO4, Regional Director ng National Police Commission Region 2. Ito ay dinaluhan nila Police Colonel Rodelio C. Samson, Acting Deputy Regional Director for Administration, kasama ang iba pang miyembro ng Command Group, Regional Staff at Chief Regional Support Units. Samantala may kanya-kanyang schedule ang bawat unit na iikutan at i-inspect ng NAPOLCOM. Sa isinagawang inspeksyon, ipinakita ang mga issued na firearms, mga kalakip na dokumento na nagpapatunay na ang mga tauhan ay may sapat na kakayahan sa kanilang mga tasking. Inalam din ang mga issues and concerns ng bawat unit. Isinagawa ito na naglalayong suriin at siguraduhin ang disiplina ng kapulisan upang mas lalong magampanan ng kanilang mga tungkulin alinsunod sa mga polisiya ng organisasyon ng pamahalaan at upang matiyak din ang moral welfare ng hanay. Ayon kay Ma'am Maria Irene Isabel C. Cabel, Police Inspector 4, Officer in Charge, Office of Technical Services Division ng NAPOLCOM 2, ito ay sinagawa annually. The National Police Commission is mandated by law to conduct an annual inspection, assessment, and monitoring activities in all PNP offices, units, and stations nationwide. We conduct this every year depending po sa guidelines na binababa sa amin sa Central Office yung when to begin the conduct of this activity. And we are mandated na every up to third quarter lang kami mag-inspect. So nakita nyo, September ni last na namin kasi last na itong
proto and issues. Kasi by October, as mandated, we are there to consolidate all the reports, all the findings and recommendations that crop up in our activities. And that findings and recommendations, yung result niya po will be made into policies and laws. Ang aktibidad ay naglalayong mapanatili ang disiplina sa hanay upang mas lalong magampanan ang mga tungkuling sinumpaan na mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng komunidad sa tulong at suporta ng mga polisiya at programa ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa ating weather update, ayon sa Pag-asa, nanatili ang lakas ng Tropical Depression Nando habang dahan-dahang kumikilos sa may Philippine Sea, 1,335 km sa silangan ng southeastern Luzon. May lakas itong hanggang 55 km per hour, bugso ng 70 km per hour ngunit walang pang nakakataas na wind signal. Inaasahang magpapalakas ito ng habagat at posibleng magdala ng malakas na ulan sa mga darating na araw. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakaantabay sa mga susunod na abiso ng DOST Pag-asa. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Kulungan ang bagsak ng isang high-value individual matapos makumpiskahan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation sa Iloilo City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nahuli sa ikinasang drug bypass operation ng City Drug Enforcement Unit at tuwang ang Regional Intelligence Unit 6, PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 6 at Iloilo City Police Station 3 ang isang high-value individual sa Barangay Lanet, Haro, Iloilo City. Nito lamang 15 na Setyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng City Drug Enforcement Unit, ang arestado ay kinilalang si alias Gismar, isang construction worker, sa pagkakadakip sa suspect na kumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang 14 na sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 55 gramo at tinatayang may standard drug price na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Kasalukuyang nakakulong na ang arestado sa Iloilo City Police Station 3 na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na paigtingin ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga tungo sa isang ligtas at mapayapang komunidad para sa lahat. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado ang top 7 most wanted person ng Central Visayas dahil sa kaso nitong rape sa Tuburan, Cebu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Suwak sa rehas ang top 7 most wanted person regional level na may kasong 2 counts ng rape matapos itong maaresto ng kapulisan ng Tuburan sa Barangay Siotes, Tuburan, Cebu, noong 16 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Geoffrey De Grande, Acting Chief of Police ng Tuburan Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si alias Elizar, 39 anyos, na residente ng Barangay Daang Lungsod, Tuburan, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng rape na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tuburan MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang panggagahasa ay isang krimen na hindi lamang sumisira sa katawan ng biktima, kundi pati na rin sa kanilang isipan at pamilya. Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman kung paano ito maiwasan at kung paano makakatulong sa mga biktima. Una, tandaan natin na ang kalagahan ng pahintulot. Walang sinuman ang may karapatang piliin ang isang tao na gawin ng bagay na hindi niya gusto. Ang respeto sa kapwa ay pundasyon ng ligtas at maayos na relasyon. Ikalawa, dapat tayong maging mapagmatsyag sa ating paligid.
Kung may nakikitang kahina-hinalang kilos, huwag mag-atubiling magsumbong sa mga otoridad. Ang pagtahimik ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib, hindi lamang sa iisang tao kundi sa buong komunidad. Ikatlo, protektahan ang sarili. Iwasan ang pagpunta sa mga liblib na lugar, lalo na kung nag-iisa. Mas mabuti ring manatiling konektado sa mga pinagkakatiwalaang tao at agad humingi ng tulong kung may banta. At higit sa lahat, kailangan nating turuan ang ating pamilya, lalo na ang kabataan, tungkol sa respeto, wastong pakikipag-ugnayan at kahalagan ng malusog na relasyon. Tandaan natin, ang panggagahasa ay hindi kasalanan ng biktima. Tungkulin natin lahat na suportahan sila at magtulungan para sa masagana at masugpo ang ganitong uri ng karahasan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Wala lang kawala ang top 8 provincial most wanted person matapos maaresto ng mga otoridad sa isang operasyon sa Barangay Libertad, Ormoc City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Ito ng mga autoridad ang nakatalagang top 8 provincial most wanted person na may kasong rape by sexual assault matapos mahuli sa Barangay Libertad, Ormoc City. Bandang alas 8:24 ng gabi nang maarestong akusado ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 1 kasama ang Anti-Kidnapping Group, Ormoc Satellite Office at Ormoc City Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A2 ng Revised Penal Code na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Ormoc City PS1 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon maipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang high-value individual matapos makumpiskahan ng mahigit 9 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa ikinasang operasyon ng pulisya. Ang report mula kay Patrolwoman AJ Cortez. Estado, isang 32 anyos na lalaki matapos isagawa ang anti-illegal drugs by bust operation ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba mula sa City Drug Enforcement Unit, Zamboanga City Police Office, City Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 9, RMFB 9, Counter-Terrorism Division, PNP Intelligence Group at iba pang unit ng PNP at PDEA ang isang matagumpay na buy-bust operation sa Barangay Putik, Zamboanga City, bandang alas 6:40 ng gabi nito lamang ika-16 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Muads, isang high-value individual, level 2, walang trabaho, high school level at residente ng Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Nasamsam mula sa operasyon ang 3 piraso ng heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu, 3 piraso ng heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang cocaine, at isang bundle ng budil money na ginamit sa buy-bust operation. Tinatayang aabot sa 150 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 1,020,000 pesos at 1,500 grams ng hinihinalang cocaine na may halagang 7,950,000 pesos ang nakumpiska, na may kabuoang halaga na humigit kumulang 8,970,000 pesos. Dinala ang nakuhang mga ebidensya sa PDEA Regional Office sa Pagadian City para sa pagsusuri sa laboratorio, habang ang suspect ay dinala naman sa Zamboanga City Police Station 5 Divisoria para sa dokumentasyon at disposisyon. Sa kasalukuyan, inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa naarestong suspect. Patuloy namang pinaigting ng mga otoridad ang kanilang kampanya kontra illegal na droga upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siyam, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez.
Nasakot ang isang most wanted person sa kasong acts of lasciviousness sa isinagawang operasyon sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Riza Sahonia. Nang pinagsalit na puwersa ng Kapatagan Municipal Police Station at 1005th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10 ang isang wanted person na may kasong acts of lasciviousness. Nitong Miyerkules, Setyembre 17 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Leo De Leon Soa, Acting Provincial Director ng Lanao del Norte Police Provincial Office, ang suspect na si alias Bong. 63 taong gulang na lalaki, may asawa, isang laborer at residente ng Purok 9 Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Nahuli ang suspect sa bisa ng alias warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness, kaugnay ng Section 5B ng Republic Act 7610 na may nakasaad na piyansang 108,000 pesos. Nasa kustudiya na ng Kapatagan Municipal Police Station ang nasabing suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ito ng walang humpay na dedikasyon ng Lanao del Norte Police Provincial Office sa pagpapatupad ng batas. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki sa pagkakumpiska ng ilegal na droga ang isinagawang bypass operation sa Davao City. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Isang 32 anyos na lalaki matapos ang matagumpay na isinagawang bypass operation ng mga otoridad bandang alas 10:53 ng gabi ng Setyembre 17 sa Purok 8B, Barangay 21-C, Davao City. Kinilala ang suspect sa alias na Ariel na residente ng Piapi Boulevard, Barangay 21-C sa parehong lungsod. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, City Intelligence Unit at Santa Ana Police Station. Ayon sa mga otoridad, ang tinatayang timbang ng nakuhang hinihinalang shabu ay nasa 2 gramo na may katumbas na standard drug price na 13,600 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng kapulisan si Ariel at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapatuloy naman ang mas pinaigting na kampanya ng mga otoridad kontra iligal na droga sa lungsod ng Davao bilang bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Walang kawala sa batas ang isang magsasaka matapos makumpiskahan ng baril sa ikinasang operasyon sa Sultan Kudarat. Patrolwoman Braylin Jean Cabonilas sa report. Ang isang magsasaka matapos makumpiskahan ng iligal na baril sa isinagawang operasyon ng Lambayong Municipal Police Station sa bisa ng search warrant, kasama ang iba pang operatiba ng Sultan Kudarat Police Provincial Office sa Barangay Lagaw, Lambayong, Sultan Kudarat. Nito lamang 16 ng Setyembre 2025. Kinilala ni Police Major Lionel Dilasan, hepe ng Lambayong Municipal Police Station, ang suspect na si alias Dak, 45 anyos, residente ng nasabing barangay. Nakuha mula sa suspect ang isang caliber 45 pistol na baril na may kasamang magasin na kargado ng 7 bala at isang kulay itim na holster. Salukuyang nasa kustudiya na ng Lambayong Municipal Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591. Patuloy ang Rehiyon 12 sa pagpapaigting ng kampanya kontra loose firearms at iba pang kriminalidad. Sinisigurado ng kapulisan ng Police Regional Office 12 na maging ligtas, tahimik ang buong komunidad ng Rehiyon 12. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako po inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Braylin Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabonilas. Tinatayang 1.3 milyong piso ang halaga ng shabu ang nasamsam ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 13 mula sa isang suspek sa Butuan City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Karen Malilin.
Arestado ang isang tinaguriang pilit boy matapos salakay ng mga operatiba ng Special Operation Unit 13 PNP Drug Enforcement Group ang kanyang inuupahang boarding house sa Purok 9, Barangay JP Rizal, Butuan City nito lamang September taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Megs, 40 taong gulang binata, walang trabaho at residente ng naturang barangay. Itinuturing si Meg bilang isang high-value individual. Nasamsam mula sa kanya ang 11 pakete ng hininalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 200 gramo na nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos kasama ang iba't ibang drug paraphernalia. Ang operasyon ay sinagawa sa bisa ng search warrant na nilagdaan ni Presiding Judge Marigel S. Dagani Hugo ng RTC Branch 3, 10th Judicial Region, Butuan City para sa paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Drug Enforcement Group ang suspect para sa kaukulang kaso. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malilin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, panawagan sa lahat ng makikilahok sa nakatakdang rally ngayong September 21, naway ating isagawa ng maayos, mapayapa at may buong paggalang sa isa't isa. Iginagalang ang inyong karapatan na magpahayag ng saloobin, sapagkat maging ang ating kapulisan ay mariing tutol din sa katiwalian at korupsyon. Ang kanilang presensya ay hindi upang hadlangan ang inyong karapatan, kundi upang pumagitna at masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan na dadalo. Maging responsable at disiplinado tayong lahat. Ipahayag natin ang ating tinig ng may respeto, pagkakaisa at dignidad upang ang ating layunin ay higit na marinig at maunawaan. At mga ka-PNN, 98 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief of PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Ronalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.